Si Jesus Palsis, may kaaway yata. Si Toby Chanko. Basahin lang natin, ano ho, mga bossing, yung mukhang sagutan ho ito. Toby Chanko, tsaka Jesus Palsis. Ito ho mga kababayan, si Jesus Palsis, talagang talagang kaliwat kanan na ho yung interview nito kasi po, madami ng mga nakikinig sa kanya no? Dear Toby Chanko, ayan, parang parang maalaala mo kaya. Sabi dito, mga kababayan, no, ni Jesus Palsis, Dear Toby Chanko, kung totoo, ito, bakit ngayon mo lang sinasabi ang mga tingi-tingi yung kwento mo, no? Sinabi mo na noon pa sa Fox First or doon kay Karen Davila na pinatawag ni BBM si Saldico at Martin Romualdez sa palasyo for a meeting na kasama ka. Kasama si Toby Chanko. Ayos siya. Kasama ba siya doon sa budget appropriation? Pero hindi mo sinabi itong mga detalye noon. Bakit? Dahil ba pinoprotektahan mo din si BBM at ang sarili mo? Unang tanong kasi dyan, hindi ka naman appropriation chair or speaker, pero bakit ka imbitado doon? Ano kaya yung mga chismis-chismis? Ano ho? Wala ho akong kinalaman dito sa dalawa na ito. Binabasa ko lang ho. Ikalawa, it actually raises a very dangerous question for you, Toby, and for BBM. If November 24, 2024 pa lang, alam nyo na ni BBM na may kalokohan, bakit hindi nyo isiniwalat noon at bakit nakalusot pa din ang most corrupt 2025 budget? Ikatlo, si Martin Romualdez pumunta sa ICI as a suspect pero walang kinaso ang ICI. Oo nga ho, kung maalala nyo, di ba? Paglabas ni Martin Romualdez, mga bossing. Paglabas ni Martin Romualdez do sa ICI, nakangisi ho nakangiti. Maganda ho yung aura ng mukha Pero yung si Joel Villanueva, ang lumabas, no, doon sa ICI, nakabusangot yung mukha. Tapos diretso doon sa kanyang sa kanyang sasakyan. Hindi na nagpa-interview. Di ba? Yun ho yung pagkakaiba. At the same time mga kababayan, sabi ko nga ho sa inyo, yung kay Martin Romualdez, tingin ko, eto wag naman sasama ang loob ng ICI o wag naman sasama ang loob ng iba na parang, sige na, isama na natin si Martin Romualdez, no? Kahit wala naman talagang tumutugma sa kanya o talagang yung kay Gutesa lang ang talagang pinangahawakan na, isama na natin yan, no? Para lang maano yung mga DDS, para lang, tawag dito, tumahimik o manahimik yung mga DDS. Tingin ko ganyan na lang ho yan. Sabi ni Sir Archie Beroya, lakas ng hallucination ni BP, yung sarili nga niya, hindi kayang patakbuhin ng buong bansa pa kaya? May mura sa dulo. Galit. Ikaw, pumunta ka sa ICI para magbida-bida. Ang daming diskaya at top-notch project sa nabota. Ayan na, nagkakasilipan na po, mga bossing. Ibig sabihin ba nito, madami ding mga substandard itong si Toby Tiangco. Tapos nag-viral pa yung tinatapalan na seawall gamit ang kartolina o cardboard. Ano yun? Seawall? Tapos cardboard, kartolina, papelo yun di ba pag nabasa yun, luray-luray na agad yun. Swerte ka lang, walang gumigisa sa'yo na journalist, pero kung flood control lang ang usapan, napaka-questionable na may billion of flood control sa Navotas City pero yun ang tanong doon. Oo, kasi ako mga kababayan, minsan kapag bumibisita kami dyan, dahil nga sa Malabon mga bossing, sa Malabon may kamag-anak kami, bumibisita kami dyan. May mga parte na talagang baha at bahain talaga yung Malabon, Navotas, yung mga ganyan. Kung may mga flood control, plywood, di naman karton. Pero kahit na paano, magiging tulong nun, sa seawall, lang yun. Mabubulok lang yun. Again, balik tayo sa tanong, bakit mo sinuportahan si Martin Romualdez for speaker after November 2024? Kung alam mo na pala, na pinagalitan siya ni BBM, oo nga naman. Kumalas ka lang kay Martin Romualdez nung hindi ka napagbigyan maging kapalit
ni Saldico. Gusto niya pala maging appropriation chair, no? Or more ambitiously, nung walang sumuporta sa'yo na maging okay. Toby Chanco, you're just another hypocrite, no? Following a script to defend BBM and hide your own inadequacies by pretending to be a morally righteous crusader. Kung ako magtatanong sa'yo ng mga follow-up question during your tirades, hindi ka uy, init to Jesus Palsis versus Toby Chanco. Sa interview mo pa nga lang about this revelation, halata sa mukha mo na nagsisinungaling at nag-iisip carefully kung ano yung pwede mong sabihin versus sa hindi mo dapat sabihin, no? Halatang-halata na may script ka, kahit sumipsip ka pa kay PBBM, hindi ka magiging speaker. Madami sa colleagues mo ang ayaw sa'yo. Magpaka-DDS ka na lang, baka swertihin ka kay Sara. Uso ho yan kasi yung mga ganyan, mga bossing. Ano po, ang mali, dapat ginawang metal gate na lang yun. Uso ho yan, no? Yung mga, audition daw po sa vice-presidente para masama sa linya o line-up ng vice-presidente. I won't be surprised pag bumaliktad ka din kay BBM. You are from a political dynasty, after all, a product of Trapo politics. Trapo politics, Trapo Chanco. Ilang bahay sa Forbes Park, eroplano, Ferrari ang gusto nyo pang bilhin. Chanco says Marcos demanded answer from Valdez long before scandal broke and before ko began snitching on video. Nako. Alisin na ho natin yan, mga bossing. Nasa na ba tayo? Ngayon ho, mga kababayan, dumito muna tayo. Kanino? Asan ba yung eto? Robin Padilla ho, mga bossing. Sandali Robin Padilla. Saan ba yun? Wait lang. Pahiya ho no? Eto na. Yung sa Senate. Lumabas na voice recording, kung pwede po natin mapanood, para sa inyo po manggaling kung totoo ito. Nasa na yung kanina, yung nagsasabi, simula pa lang, umpisa pa lang, magsasalita pa lang tayo, sasabihin pa lang natin, Robin Padilla! Sabi, bubo daw si Robin Padilla agad-agad. Hindi kasi mga kababayan, dito naman, ewan ko ba? Ang layo naman kasi ng boses ni Atty. Claire Castro doon sa nagsasalita. Mamaya ipapakita ko din po yung nagsasalita sa inyo, mga boss. Oo, ito ay AIO. Ito'y kagagawan lang ng mga ibang taong gusto Thank Manila. you so much, Mr. President. We request that Senator Tulfo, the PCO, Sabi ni Ma'am Neng, Gigi, pwede din. No, nasa na yun? Nawalang, bilis naman. Pwede din totoo ang sinabi ni Toby Chanco na pinagsabihan si Romualdez, pero sila lang talaga ang nakakaalam kung nag-exist yung usapan nila. Sabi ni Ma'am Neng Gigi. Eto, Binoy. Secretary says that the announcement given by the President himself was conveyed to the PCO, and that is the source of their declaration or their message. So in this case, you followed the process, which is the President himself, through the diretso sa inyo, gave that statement. So parang sinasabi po, ginang na tagapangulo, na naglabas po kaagad ang USEC nila ng pahayag na hindi po ito opisyal. Gusto niyang madiin si Castro no? Pero mukhang mahaba ho ito, mga kababayan. Mukhang ilang minuto tong topic na ito. At syempre ipapakita ko din ho sa inyo, mga boss chipamo sir, kung ano yung pinagmulan nitong topic na ito. No? Kasi naniniwala ako yung si Badoy, yung may kausap na mga may kausap na mga class D. Tingin ko yun yung pinag-ugatan nito. Hindi uubra yang si Pinoy kay Atty. Claire. Ngayon ang gagawin natin, mga kababayan, doon natin pag-usapan ito sa Birahan PH. Lipat po tayo. Kung makita nyo po diyan sa comment section, nasa taas, naka-pin ni Jordan G. Pindutin nyo lang po yan, mga kababayan, yan sa taas. Tapos ang gawin nyo ho, mga bossing, ay pagkapindot nyo, re-recta kayo doon sa Birahan PH. Doon natin pag-usapan to. Okay? Tara, lipatan na agad, mga boss chipamo sir. At
pagkwentuhan natin to. Bawal magsalita na bobo si Binoy, baka ma-hurt ho yan. Baka magalit sa atin yan. Halika na, punta na tayo doon sa Birahan PH, mga kababayan.